Pera o puso? The role of financial stability in a long-lasting relationship. Sabi nila, love is all you need. Pero sa totoo lang, pag wala kayong pera pampakain sa Jollibee or pangbayad ng kuryente, baka magkatampuhan kayo nang wala sa oras. Reality check. Hindi lang puso ang nagpapalakas sa relasyon. Importante rin ang financial stability. Alam nating lahat, ang relasyon parang bahay. Kung ang pundasyon mo ay mahina, aka walang ipon, puro utang, at hindi marunong humawak ng pera, isang bagyo lang ng unexpected gastos, guguho na yan. Kaya tara, pag-usapan natin bakit mas solid ang relasyon pag debt-free at financially stable kayo. 1. Hindi kayo laging mag-aaway dahil sa pera. Walang mas stress sa relasyon kundi yung laging nag-aaway dahil sa kulang ang pambayad sa kuryente o may credit card bill na hindi mo alam kung saan galing. Akala ko nakabudget na tayo? Bakit may Shopee parcel ka na naman? Hindi mo sinabi na may utang ka pala kay Aling Nena. Kapag stable ang finances, mas less ang away. Hindi mo na kailangang gawing financial investigator ang partner mo dahil clear kayo sa income, expenses, at savings goals. 2. Mas madali ang pagpaplano ng future. Imagine ito. Gusto nyo magpakasal, pero may 5 credit card pa kayong babayaran. Paano yan? Reception sa barangay hall? Honeymoon sa tapat ng electric fan? Kapag walang utang at may savings, mas may freedom kayong magplano ng buhay nang hindi naka-stress. Gusto nyong mag-travel? Kaya nyo. Gusto nyong magpatayo ng bahay? May ipon kayo? Gusto nyong magka-baby? At least may pambili kayo ng diapers na hindi galing sa pautang. 3. Hindi ka matatakot na pag-usapan ng pera. Kapag hindi stable ang finances, ang pag-uusap tungkol sa pera ay parang horror movie. Nakakatakot, nakakapraning, at minsan may jump scare kapag nakita mo ang bill. Pero kung maayos ang budgeting at debt-free kayo, mas madali kayong mag-uusap about financial goals. Hindi mo na kailangang magpaikot-ikot bago sabihin na, "Hon, sa halip na Starbucks, 3-in-1 na lang tayo para may savings tayo sa dream house natin. Babe, hindi natin kailangan ng bagong iPhone. Gumagana pa naman yung Nokia 3310 mo. Mas honest, mas kampante, at mas teamwork kayo pagdating sa pera." 4. Mas magaan ang buhay, mas masaya ang puso. Kahit gaano mo kamahal ang jowa mo, pag sabay kayong nababaon sa utang, mas mabigat sa dibdib iyan kaysa sa selos sa ex niya. Kapag debt-free kayo, wala kayong iniisip na, next sweldo, pambayad na naman sa utang. Mas nakaka-enjoy ng buhay kasi instead of paying interest, pinapahalagahan nyo ang savings at investments nyo. Saka aminin natin, mas nakaka-turn on yung taong may financial discipline. Walang jowa ang nagpapantasya ng, ang hot mo, ang dami mong unpaid loans. 5. May tunay na tiwala sa isa't isa. Kapag transparent kayo sa finances, mas solid ang tiwala nyo sa isa't isa. Hindi mo na kailangang itago ang sweldo mo o gumawa ng secret bank account para lang may emergency fund ka kapag may biglang gastos. Kapag walang financial secrets, walang hinala, walang bakit lumagpas sa budget natin. May tinatago ka ba? Mas healthy ang relationship dahil clear kayong dalawa sa goals at priorities nyo. So, pera o puso, bakit hindi pareho? Ang pagmamahal ay importante sa isang relasyon, pero ang financial stability ay parang insurance. Hindi mo napapansin pag maayos, pero crucial pag nagkaproblema. Hindi naman ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging responsible at wise pagdating sa pera. Kaya kung mahal mo talaga si jowa, hindi lang I love you ang dapat sinasabi mo. Dapat kasama rin ang mag-ipon tayo para sa future natin. Huwag tayong mangutang kung hindi kailangan. Gawa tayo ng budget tapos stick to it. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang forever ang habol, kundi isang debt-free forever na hindi puro problema. Follow us for more financial savings tips and insights.